Kagulat World. Ito na ang balitang yayanig sa buong mundo ng tennis. Akala ng marami ay hanggang pangarap na lang tayo, pero pinatunayan ni Alexandra Alex Eala na ang galing ng Pilipino ay pang world class. Sa pinakabagong labas ng WTA Live Rankings, opisyal nang pumasok si Eala sa top 5 under-21 players sa buong mundo. Hindi lang yan, dahil siya rin ay kasalukuyang rank number 8 naman sa under-23 category. Matagal nang binabatikos ng mga doubters at skeptics si Alex. Sinasabi ng iba na siya ay overhyped lang o kaya naman ay produkto lamang ng magandang marketing. Ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Sa kanyang pag-akyat sa top 5 ng mga pinakamahusay na batang manlalaro sa planeta, ipinakita niya na ang kanyang racket ay mas maingay kaysa sa anumang kritisismo. Ito ang bunga ng dugot pawis sa Rafael Nadal Academy at ang walang sawang pakikipagbakbakan sa mga matatanda at mas bihasang kalaban sa pro circuit. Sa video na ito, hihimayin natin ang naging journey ni Alex Eala. Paano nga ba niya nilampasan ang mga higante ng Europe at Amerika para makuha ang puwestong ito? Ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang tsansa sa Grand Slams? At higit sa lahat, bakit ito ang patunay na si Alex Eala ang real deal at hindi lang basta hype? Huwag kukurap. Dahil ang kasaysayang ito ay para sa bawat Pilipinong nangarap na makikita ang ating watawat sa tuktok ng world tennis. Sa mundo ng sports, napakadaling magbigay ng bansag. Kapag ang isang batang atleta ay nagsisimulang magpakita ng galing, agad silang itinitingala. Pero sa oras na magkaroon ng kaunting pagkatalo, mabilis din silang hihilahin pababa. Ito ang krus na pinasa ni Alex Eala sa loob ng ilang taon. Matapos ang kanyang matagumpay na junior career, kung saan naging world number 2 siya at nanalo ng US Open Girls Singles title, marami ang umasa na magiging madali ang transition niya sa professional level. Subalit ang pro circuit ay hindi biro. Dito, makakatapat mo ang mga veteran grinders na handang mamatay sa loob ng court para sa ranking points. Nang dumana si Alex ng sunod-sunod na early exits sa ilang mga tournament noong nakaraang taon, nagsimulang lumabas ang mga keyboard warriors. Sinasabi nila na baka hanggang junior level lang ang galing ni Eala, na baka hindi niya kayang sabayan ang lakas at bilis ng mga adult players sa WTA. Tinawag siyang overhyped dahil sa dami ng kanyang endorsements kumpara sa kanyang napanalunang titulo sa pro level noong mga panahong iyon. Ngunit ang hindi nakikita ng marami ay ang process. Si Alex Eala ay hindi naglaro para lang manalo ng maliliit na local tournaments. Pinili niyang sumabak sa pinakamahihirap na qualifiers at ITF events sa Europe at Amerika. Ang bawat pagkatalo niya ay nagsilbing aral. Sa bawat set na natatalo siya, mas tumitibay ang kanyang mentalidad. Ngayong 2026, ang lahat ng pagtitiis na iyon ay nagbunga na. Ang pagpasok niya bilang rank number 5 sa WTA Under-21 ay isang sampal sa katotohanan para sa mga nagduda sa kanya. Hindi ka magiging top 5 sa ilalim ng edad na 21 kung wala kang tunay na talento at disiplina. Sa kategoryang ito, kasama niya ang mga elite players na kinatatakutan sa tour. Ang pagiging rank number 5 ay nangangahulugan na isa siya sa 5 pinakamahuhusay na prospects na tinitingnan na magdodomina sa tennis sa susunod na dekada. Ang tagumpay na ito ay hindi lang para kay Alex, kundi para sa kredibilidad ng Philippine tennis. Ipinakita niya na ang isang Pinay na lumaki sa init ng Maynila ay kayang makipagsabayan sa mga Russian, American at Czech players na may mas malalaking training facilities. Ang overhyped na bansag ay tuluyan ng nabaon sa limot dahil ang world rankings na mismo ang nag-angat sa kanya sa pedestal na nararapat para sa kanya. Bakit nga ba napakalaga ng under-21 at under-23 rankings? Sa mundo ng professional tennis, ang peak age ng mga babaeng manlalaro ay madalas na nagsisimula sa 20s. Ang U21 ranking ay ang crystal ball ng WTA. Dito tinitingnan kung sino ang susunod na magiging world number 1 o Grand Slam champion. Ang makasama sa top 5 nito, gaya ng kinalalagyan ngayon ni Alex Eala, ay isang indikasyon na ikaw ay bahagi ng cream of the crop. Tingnan natin ang listahan. Kapag tiningnan mo ang WTA Live Rankings Under-21, makikita mo ang mga pangalan na madalas nating napapanood sa main draw ng Australian Open o Wimbledon. Sa pagiging rank number 5, nilampasan ni Alex ang napakaraming European powerhouse. Ang nakakamangha pa rito, si Alex ay isa sa napakaunting Asian players na nasa itaas na bahagi ng listahan. Ibig sabihin, siya ang mukha ng kabataang tennis sa buong Asia ngayon. Hindi rin natin pwedeng baliwalain ang kanyang rank number 8 sa Under-23 category. Bakit? Dahil sa U23, kasama na rito ang mga players na may 2 o 3 taon ng karanasan sa pro. Ang pagiging top 10 sa kategoryang ito ay nagpapatunay na kahit sa pisikal na aspeto, bilis,
lakas ng serve at stamina, ay hindi na nagpapahuli si Alex. Ang kanyang left-handed forehand ay naging isa sa pinakakinatatakutang armas sa tour dahil sa nitong basahin at sa kakaibang spin na dulot nito. Ano ang sikreto sa likod ng pag-akyat na ito? Ito ay ang kanyang consistency. Noong nakaraang mga buwan, nakita natin ang mas matapang na Alex Eala. Hindi na siya basta-basta bumibigay sa pressure. Nakita natin siyang tumalo ng mga players na nasa top 100 ng WTA, mga manlalaro na dati ay parang pader na hindi niya matibag. Ang bawat puntos na nakuha niya sa mga WTAA 105 at 250 tournaments ay nag-ipon-ipon hanggang sa marating niya ang milestone na ito. Ang statistics ni Alex sa kanyang return games ay isa rin sa mga rason kung bakit mabilis ang kanyang pag-akyat. Ayon sa data, isa siya sa mga may pinakamataas na percentage ng break points converted sa mga batang players. Ibig sabihin, clutch siya. Kapag naramdaman niyang mahina ang kalaban, agad siyang sumusunggab. Ang mental toughness na ito ang nagdala sa kanya sa rank number 5 U21. Hindi na lang siya promising talent, siya na ngayon ay isang established threat. Ngayong hawak na ni Alex Eala ang prestihiyosong rank number 5 under 21 spot. Ano na ang susunod? Ang susunod na layunin ay malinaw. Ang makapasok sa top 100 ng overall WTA rankings at maging regular na fixture sa main draw ng mga Grand Slams. Sa kanyang kasalukuyang trajectory, hindi na malayo na makita natin siyang direktang nakapasok sa French Open o sa US Open nang hindi na dumadaan sa qualifying rounds. Ang pagiging bahagi ng elite under-21 group ay nagbubukas din ng maraming pinto. Mas madali na para sa kanya ang makakuha ng mga wildcard entries sa malalaking tournaments dahil alam ng mga organizers na si Alex Eala ay crowd drawer at isang high-level competitor. Ang pressure ay tiyak na lalong tataas, pero gaya ng lagi niyang sinasabi sa kanyang mga interviews, pressure is a privilege. Dapat ding abangan ng mga fans ang kanyang paglalaro para sa bansa. Sa bawat tournament na nilahukan ni Alex, bitbit niya ang bandila ng Pilipinas. Ang kanyang tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon sa libu-libong batang Pinoy na nangangarap ding humawak ng racket. Pinatunayan niya na hindi hadlang ang pagiging galing sa isang bansa na walang grass courts o clay courts para maging magaling sa tennis. Ang kailangan ay tamang suporta, tamang coaching mula sa mga eksperto gaya ng sa Rafa Nadal Academy at ang pusong palaban. Sa mga susunod na buwan, asahan natin ang mas matitinding laban. Maaring may mga pagkatalo pa rin sa daan dahil ganyan ang sports, pero ang mahalaga ay ang direksyon na tinatahak ni Alex. Mula sa pagiging isang bata na nanonood lang ng tennis, ngayon siya na ang pinapanood ng mundo. Ang pagiging rank number 5 U21 at rank number 8 U23 ay simula pa lamang. Ang Eala era ay opisyal nang nagsimula at ang buong Pilipinas ay nakatayo sa likod niya. Sumisigaw ng laban, Alex.